Breaking news updates. Naoya Inoue vs Marlon Tapales official para sa ika-26 ng Disyembre sa Tokyo. Si Naoya Inoue ay babalik sa arena kung saan inangkin niya ang hindi mapag-aalinlangan ng katayuan sa kampyonato na may pag-asang maulit ang kasaysayan. Nakatakda ang 4-division champ para sa kanyang full junior featherweight unification bout laban kay Marlon Tapales ng Pilipinas. Ang kanilang lineal, WBC, WBA, IBF at WBO championship ay nakatakda sa ika-26 ng Disyembre sa Ariake Arena sa Tokyo. Ipapalabas ng ESPN dagdag ang laban ng live sa unang bahagi ng mga oras pagkatapos ng Pasko, dahil layunin ni Inoue na maging pangalawang lalaking boksingero ng sport na umangkin sa hindi mapag-aalinlangan ng katayuan sa dalawang dibisyon ng timbang. Ang kahindak-hindak na si Naoya Inoue ay namamangha sa bawat pagtatanghal, sabi ni Hall of Fame promoter Bob Arum tungkol sa pound-for-pound entrant na co-promote ng Top Rank. Nasasaksihan namin ang isang all-time great fighter sa prime ng kanyang career. Siya ay may napakahirap na gawain sa ika-26 ng Disyembre laban sa isang matigas, makapangyarihang kampyon ng Pinoy sa Marlon Tapales, ngunit tiwala akong malalampasan ng Team Monster, ang pagsubok na ito ng may matengkad na kulay. Ganap na pinag-isa ni Inoue 25-0, 22 KOs ang bantamweight division sa ika-11 round knockout kay Paul Butler ng England noong ika-13 ng Disyembre sa Ariake Arena. Ang parehong lokasyon ang nag-host ng kanyang huling laban, isang malupit na one-sided 8-round stoppage ng walang talo na si Stephen Fulton upang manalo sa WBC at WBO 122 pound noong ika-25 ng Hulyo. Isinapanganib ni Tapales 37-3, 19 KOs ang kanyang mga titulo sa WBA at IBF dahil parehong susubukan ng dalawang boksingero ang kanilang unang depensa sa timbang. Parehong napanalunan nina Inoue at Tapales ang kanilang titulo sa kanilang pinakahuling outings. Naging 2-division titleist si Tapales kasunod ng 12-round, split decision na tagumpay laban sa walang talo na Merjan Akhmadaliev noong ika-8 ng Abril sa San Antonio, Texas. Ang 31-anyos na southpaw ay dati nang nanalo ng WBO bantamweight title noong Hulyo taong 2016 ngunit hindi nakuha ang timbang at tinanggal ang sinturon bago ang ika-11 round knockout noong Abril taong 2017 kay Shohei Amori. Ang huling panalo ay isa sa 4 sa Japan para kay Tapales sa kurso ng kanyang 15 taong pro career. May pagkakataon na ngayon si Inoue na gumawa ng kasaysayan para sa Japan sa 3 magkakasunod na laban. Ang 30-anyos na high-rankang pound-for-pound na kalahok ay naging kauna-unahang hindi mapag-aalinlangan ng kampyon ng bansa sa panahon ng 3 o 4 na sinturon, at ang unang Asian na nakagawa rin, sa kanyang panalo laban kay Butler. Ang kanyang pananakop sa Fulton ay nakitang si Inoue ay naging unang pinag-isang kampyon ng Japan sa 2 o higit pang mga dibisyon ng timbang. Nakaplano na sa laban na ang kanyang susunod ay darating laban kay Tapales ng Pilipinas, na ang kagyat na post-fight interview mula sa kanyang panalo kay Akhmadaliev ay naka-target na sa naturang laban. Ang isang panalo ni Ino ay mag-iiwan sa kanya bilang pangalawang lalaki at pangatlong pangkalahatang boksingero sa mundo upang ganap na pag-isahin ang lahat ng 4 na pangunahing titulo WBA, WBC, IBF, WBO, sa 2 pang timbang. Si Terence Bud Crawford 39-0, 30 KOs ang naging unang lalaking nakagawa nito sa kanyang ika-9 na round na paghinto ni Errol Spence upang maging hindi mapag-aalinlangan ng welterweight champion 6 na taon matapos gawin ang parehong sa junior welterweight. Ganap na pinag-isa ni Claressa Shields ang junior middleweight division noong Marso taong 2021 at 2 beses sa middleweight. Ang huli ay ganap na pagkakaisa na nakumpleto sa kanyang mga puntos na panalo laban kay Savannah Marshall noong ika-15 ng Oktubre sa London.